galing dito, tapos makita ka namin sa labas, tapos bibidyoke ka. At inaawit mo, hilit mo, hindi ganoon mga kapatid. Divine opportunity. Ano sabi ng Galatians, mga kapatid? No? Chapter 6, verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially those who are of the household of faith. Amen po ba? Privilege mo na yan, opportunity mo na magpagkabit sa Kanya. Ito na yung pagkakataon ko na makapag-share ako ng salita ng Diyos, na maghamit ako sa gawain ng Panginoon. Maging makasanayan mo yan, ang sarap kapag mayroon ka lagi na dapat sa Panginoon. Okay? Gagamitin ka niya. No? Opportunity na natin ito, mga kapatid. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin na natin kung ano yung magagawa natin. Para naman yan sa Panginoon. Gawin po natin, mga kapatid. To whom much is given, much is required. Kung yung daldal mo, nagagamit mo sa mga marites sa labas, bakit hindi mo idaldal ang Panginoon? Amen po ba? Alam niyo po ba yung marites? Hindi niyo alam? Baka mayroong marites dito. Ibig sabihin ng mare, anong latest? Yun ang marites. Alam niyo na yung marites, alam mo na. Mare, i-post mo na. Okay? Kaya kung meron tayong idadaldal at madaldal ka dali lang, gamitin mo sa Panginoon. Amen. Gamitin natin sa Panginoon. Mas mapapakinabangan niya. And thank God, I am still. Amen? Natutuwa po ako. Kung ibabalik ko ang nakaraan, kung sa amin, ayaw namin magpastor. Dahil hindi naman sabi nga ng pastor ko rin, hindi naman yan. Hindi namin pinilito. Ang Diyos ang pumili sa amin para kung karating sa lugar namin. Sa sitwasyon namin. Thank God I'm steward. Thank God I'm servant. And thank God I am His son. Tatlong S yan. Steward, servant, son. Why? Because I am saved. Opportunity na natin ito, mga kapatid. Panglima, commitment, faith course, courage and endurance. Commitment takes courage and endurance. Verse 20. Ang sabi po dyan, mga kapatid, sa verse 20, ay ganito. And David said to Solomon his son, be strong and of good courage, and do it. Fear not, and nor be dismayed. For the Lord God, even my God, will be with thee. He will not fail thee nor forsake thee until that finish all the works of the service of the house of the Lord. Commitment, take courage, and endurance. Nakakapagod talaga. Nakakapagod mag-sologaling. Nakakapagod mag-Bible study. Pero I can do all things through Christ, which is strengthened me. According to Philippians 4:13. Amen? Magagawa natin ang lahat. We ought always to pray and not to faint. Huwag tayong manglutay-tay. Manalangin lamang tayo ng manalangin para po sa Kanya. We are looking forward and we are moving forward. Walang magbabasa. Amen? Walang magbabasa. Okay? Wala akong nakita ng backslide na pinagpala. Tama kung hindi ako umalis dyan. Kano ako mag-iwila? Mali. Hindi ka man naghirap physical. Hindi ka man naghirap financial. Paghihirapan mo yan. Hindi mo maalam kung yung basket. See? Baka sa impyerno, doon ka na maghirap. Okay? So we are not just intending to start something. No? Para may masimulan lang. Nandito tayo, mga kapatid. We are intending to complete something. Amen po? We are not intending to start something, but to complete something. Kinakailangan meron tayong ma-accomplish. May matapos tayo, may magawa tayo. Mga kapatid, hanggang dulo. Anong sabi ng Philippians 3:13? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. And I press toward the mark for the prize of the high calling of God
in Christ Jesus. Nagtutulin ako, nagmamadali ako para magampanan ko ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo nagmamadali, pinapaspasan lang natin. Palagi sa kanya, bahala na kayo. No? Ibig sabihin, hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon, paspasan mo siya. Pero hindi nagmamadali, gawin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Tulong mo. Matatapos din yan. Dadating din ang Panginoon, kasama na tayo sa langit. Kasama sa Panginoon. Amen? So yun po yun mga kapatid, no? Gawin po natin. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 3? Thou therefore endure hardness as a good what? Soldiers of Christ. Walang madali sa mundo ito. Isipin nyo lang, pastor mo. Paday praise honor. That sometimes kami pa mali. Pastor, pastor. Pastor mo. Tinitira lagi ako. Paano? Tinatamaan ka. Napalala? Hindi ka matitira kung hindi ka tatamaan. Bakit ka tinamaan? Apektado ka. You will never become effective if you are not affected. Hebrews 12:2. Endure the cross. Sabi ng Panginoon. No? Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, dala-dala po natin yan. Kaya napakahalaga po para po sa atin. Ano? Kaya huwag tayong titigil at ihinto sa gawain ng Panginoon. Dahil ako'y naniniwala na kung kaya mong gawin ito, mas may magagawa. Kaya yung mga nagtatrabaho, bakit na po? Kasi seryoso sa trabaho nila. Yun po ba? Yun yung sinasabi, much required. Napanood niyo ba yung Spider-Man? Ano sabi ng... Nanonood ka basta ng Spider-Man? Siyempre. Hindi lang nakakita ng taong gagamba eh. No? Ano sabi doon sa kanya? Anong payo kay Peter Parker ng lolo niya? Great power comes great responsibility. Parang bahay, pag mansion na, marami ng kuryente, marami ng mabayaran. Marami ilaw eh. Kubo lang ilagay mo. Isang ilaw, konti lang bayaran. Tama ba ka? Oo. Ganun po din sa ating buhay mga kapatid. Ano? Habang tumatagal, lumalago, hindi nagiging baby Christian. Hindi nagiging immature Christian. Hindi nagiging stagnant Christian. Dapat nagpa-progress. Dapat lumalawak ang kaalaman. Dapat natututo tayo ng gusto pa sa Panginoon. Magawa pa natin ang lahat. Kahit may hirap, sige lang. Isang araw mapopromote ka. Hindi dito sa lupa, doon sa langit. At ang mahalaga, hindi ang tao na promote sa iyo, ang Panginoon. Ha? Ang Panginoon. Lastly, sa lastly, may 5 puntos. Last, commitment involves the corporate body of Christ. Kinakailangan magpapagamit ang sabi ng 21. Ito na. Last na to, tapos na. Ay, namadali na kayo sa akin. Magaling pastor. Ano ba kaya? Nag-enjoy ba kaya? Nagutom na kayo. Behold, the chorus of the priests and the Levites, even the priests, even they shall be with thee for all the service of the house of God. Pansinin niyo to ha. And there shall be with thee for all manners of workmanship, every willing, skillful man, for any manner of service. Also the princess and all the people will be holy at thy commandments. Ang sabi doon mga kapatid, for all manners of workmanship, every willing, skillful. Are you willing? Pagkakami tayo mga kapatid, yun ang hinahanap ng Panginoon. Sa school, bakit ka lagi nauutusan? Kasi ikaw din yung masipag. Huwag mo sabihin pinahihirapan ka. Tama ba? Alam nila kaya mo tapusin. Lagi na lang ako, kundi na ikaw eh. At least nakikita yung potential mo. Kasi lagi ka nasisita. Ako na naman nakita. Wala ka naman ginagawa eh. Kaya dapat alam natin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Willing, skillful men, yan ang hinahanap.
Kaya dapat lahat tayo may ministry sa church na ito. May ginagawa talaga tayo para sa Panginoon. No? Kailangan po natin ito. Kailangan natin, mga kapatid, ilagay sa puso yung plano ng Diyos, ang kunin natin. Panghawakan natin na tayo palaging gamitin niya sa araw-araw. Pasalamat nga, buhay ka pa. Dapat ka magpagaling sa Kanya. Alam niyo ba kung bakit, in this illustration, alam niyo ba kung bakit ang isda ay sumasalungat sa agos ng tubig? Bakit? Kung ang alon ay papunta doon, bakit niyo gusto pumunta dito? Isda naman siya, pwede naman siya makisabay. Magaling naman siya lumoy. Tama? Hindi naman siya nalulunod. Umiinom pa kaya ang isda? Nasa tubig na siya. So bakit siya sumasalungat sa agos ng tubig? Alam niyo kung ano sagot? Buhay. Alam niyo? Buhay. Okay ka? Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Bumago ka. Maging iba ka. Maging kakaiba ka. Dapat sa Panginoon tayo. Sumasagot na tayo minsan. Huwag kang sasagot sa agos ng tubig. Maganda. Kahit sila sa nununod pinay. Kapag ka talagang hindi kaya ang agos, hindi siya makaporma. No? Ganun din tayo. Buhay tayo, kaya sasalungan tayo. Kung ano gusto man sa libutan, hindi tayo. Hindi tayo ang makikisama. Pag pwede tayo makisama, huwag lang tayo makikisama. Ganun po ba? Hindi tayo ang madadala, tayo ang magdadala. Hindi tayo ang maimbitahan, tayo ang mag-iimbita. Hindi tayo magiging masaya sa kanila, dapat sila ang masaya sa kanila. May Panginoon tayo. May umagang na kapatid. Anong kaya mo ibigay? Bilang katiwala ng Panginoon. Kaya mo bang higit, ibigay ang buhay mo? Kaya mo isuko ang buhay mo para sa Kanya? Magpagabi para sa Kanya? Ito na ang opportunity natin. Ang kalooban ng Panginoon na kasunod, hindi ang sarili natin. Tumayo po tayo lahat. Ang naming Diyos, mapagpala natin. Maraming po salamat sa umaga nito. Ngayon sa galing ito, Panginoon, kami tumituloy. Na ikaw ang Diyos ang may magagawa hindi kami hindi sa aming sarili. May mga bagay ang Panginoon. Limitado na ng lahat para sa amin. Pero sa iyo, alam namin, unlimited. Pero dahil ikaw ay unlimited, alam mo kung anong kakayanan namin. Kaya dapat lamang na magpagano kami. Hawakan mo ang aming mga puso. Hawakan mo ang aming mga plano. Hawakan mo ang bawat lakad na dapat ay para sa iyo. Sasamantalahin namin ang pagkakataon na magpagamit habang kami nabubuhay. Ilalaan namin ang aming oras. Ilalaan namin ang aming talento. Ilalaan namin ang aming mga salapi. Pananalaki para sa gawain mo. O Panginoon, tulungan niyo po kami. Patawad po kung minsan na nineglect namin ang pinakamahalaga. Dahil mas tutuon namin ang lahat sa labas. Na ibibigay namin ang lahat sa labas, sa mga secular, sa ibang tao. Hindi namin na ibibigay ang lahat para sa iyo, sa gawain mo. Limitado na. Kaya habang nakunin na kayo ko, matay na kapatid ng mga gumamay. Mahalaga ang gawain ng Panginoon. Nandito ka para makinig. Hindi sa haba ng mensahe. Kundi kung ito iyong natutunan. Kundi ito iyong nilagay sa iyong buhay. O magpagamit sa Panginoon. Umano naman, walang matanda, walang bata sa gawain. Lahat gagamitin ng Panginoon. Sa Bible, mga animals, ginamit ng Panginoon. Ikaw pa kaya na may kaluluwa? Ikaw pa kaya na pwede gamitin? Ikaw pa kaya na sinasabi mong anak ng Diyos? If you're willing, God is also willing to give His life for you. So let us give ourselves to the Lord. Let us acknowledge the things that God has done for us. All things comes from Him. Even our position, even our possession.
lahat sa Panginoon, wala tayong aangkinin. Kapatid, manalangin ka, magpagamit ka. Ito bang buwan na nakalipas, hinamon ka ba ng Panginoon? Nagpagamit ka ba sa Panginoon? Nakakasama ka ba sa pastor mo? Nakakatulong ka ba sa ministry? This is our time na magpagamit para sa iyo. Live your life. Live your love. And live for God. Mahalaga tayo sa Panginoon, mga. Itong ating natutunan, i-apply natin. Mas higit mong paglaanan. Kung ano ang hinihingi, dapat mong binigyan. Alam niyo yung puso, pag walang lumalabas na tubig, magbigay ka lang ng isang tamang tubig. Pag naahon yan, hindi lang isang drum ang ibibigay sa iyo. 2 drum, 3 drum, hanggang hindi na ulubos ang tubig, mas marami ang ibibigay sa iyo kapag ka naglaan ka para sa iyo. Live your life. Mahiya tayo kung wala tayong ginagawa. Pero kung may ginagawa tayo, pagyamanin natin. Italaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Habang namunin na kayo kung matay nakipikil. Tinatawag ko nga ng pastor para magpatuloy po sa ating invitation. If God speaks to you this morning, the altar is open. At manalangin sa Panginoon. Sige po. Ika'y kinausap ng Diyos sa mensahe ngayong umaga. Bakit hindi ka lumapit? Amen. Amen. Sige. Tulad ng awit. Hayaan mo, Panginoon. Gamitin mo. Ako'y gamitin mo, Panginoon. Nakakalangkot. So many times in our lives. Naubos yung lakas, panahon, resources natin sa mga bagay na hindi. And when it comes to God, when it comes to His house, wala na tayong panahon. Na dapat, kung meron man tayong mas paglaanan ng panahon, ang Panginoon at ang kanyang gawa. Kaya yun ang panalangin mo, you make up. You make up. Amen. Amen. Sige. Kung mong isipin yung katabi ko, isipin mo yung sarili. Marahil ginagamit ng Panginoon. You make up. And to make your life more sense. At kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Lalo ang magpagamit sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe. At nawa, mensahe ito. Hindi lang natin ito napakinggan sa ating itong mga tenga, kundi ito tumagos sa puso natin. At pag-uwi natin ang mga tahanan, pag-ulay-mulayan natin. At tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay ginagamit pa ba ng Panginoon? If not, make a decision na magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mong hintayin maging huli na ang lahat. Wala nakakaalam ng bukas. And the best time to serve God is today. Kaya nawa, sa mensaheng ating napakinggan, ay tunay nga po na naging paalala at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Panginoong Diyos, salamat po ng marami for reminding us once again sa inyong mga salitang napakinggan natin. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala na minsan marami kaming panahon sa mundo at wala kaming panahon sa iyo. And we thank you, Lord, for teaching us, Panginoon, na kung meron kaming mas dapat higitan na ibigay, ay kayo, Panginoon. Dahil kayo po ang nagbigay ng buhay namin. Kayo po ang may hawak ng lakas namin. Kayo po ang may hawak ng namin pong mga resources. O Panginoon, salamat po na kung anong meron kami ngayon, ay kami po'y ginawa ninyong katiwala. At ayaw
ayaw niyo, Panginoon, ay mga bagay na pinagkakatiwala niyo sa amin, ay hindi kayo ang makinabang at mabuti. Kaya, Panginoon, dalangin ko na ang mga salita ninyong ibinahagi sa pamamagitan ng inyong lingkod ay magampanan namin sa buhay mo. Salamat po sa iyong pong lingkod na ginamit. Kayo po magpala sa kanya pong buhay, kanya pong pamilya, maging ang ministeryo na nagkatiwala niyo sa lugar po ng Magdalena. Salamat po, Panginoon. Palain po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You can take your seat.